Ang CCTV footage ay isa sa pinakamahalagang kagamitan na regular na ginagamit ng pulisya para lutasin ang mga krimen, paghanap ng mga nawawalang tao at tukuyin ang mga suspect. Ngunit madalas na ang ganitong footage ay nagpapalala sa misteryo at maraming kaso ang nananatiling hindi nalulutas sa loob ng dekada. Numero 10. Si Lester Raymond Jones Jr., na kilala rin ng mga malalapit sa kanya bilang LJ, ay orihinal na nagmula sa Mississippi kung saan siya ipinanganak noong 1983. Sabi ni kanyang mga kaibigan, malapit siya sa ina at palakaibigan na mahilig magpatawa. Noong 2020, malapit na siyang magtapos sa Mississippi State University bilang biochemical engineering student. Habang kumukuha ng master's degree, sumali siya sa Omega Psi Phi fraternity at agad naging malapit sa ilang miyembro nito. Sa Enero, 11 magbabago ang buhay ng pamilya ni Lester. Noong umagang iyon, nagmaneho siya ng 1 oras para bisitahin ang kanyang ina at kapatid sa Tupelo. Pero pupunta rin siya sa Jackson mamaya para bisitahin ang ilang kapatid sa fraternity. Karaniwan 3 oras ang biyahe, pero sabik si Lester na makita ang kanyang mga kaibigan at ayon sa kanyang ina, wala namang kakaiba o kahina-hinala sa kanyang kilos. Nagpaalam siya sa pamilya at umalis papuntang Jackson, nananatiling na stereo ang detalye ng biyahe. Ang huling beses na nakita si Lester sa CCTV ay sa Exxon gas station sa Lakeland Drive, Flowood. Makikitang ipinarada niya ang kanyang sasakyan at pumasok sa tindahan pagkatapos ay gumamit siya ng banyo. Umalis siya sa tindahan, bumalik sa sasakyan at namataan papuntang Jackson. May 15 minuto na lang siyang biyahe, kaya mas naging misteryoso ang pagkawala niya. Nagulat ang mga kaibigan ni Lester nang hindi siya dumating at naniniwala ang mga investigador na hindi siya nakarating sa Jackson. Nang sinubukan siyang tawagan ng kanyang ina sa kanyang cellphone, wala siyang natanggap na sagot at nagsimula na siyang mag-alala na baka may nangyari sa kanya. Nang lumipas ang mga araw na wala pa ring balita mula sa kanya, kinontak ng kanyang ina ang kanyang ama na nakatira sa California at sinubukan din itong makipag-ugnayan sa kanya ngunit hindi rin nagtagumpay. Hindi rin siya makontak ng mga kapatid sa fraternity pero nalaman nilang naiwan niya ang telepono sa banyo ng gasolinahan. Madalas itong mangyari dahil lagi nawawala ni Lester ang kanyang telepono. Kaya nung una, hindi ito masyadong nagdulot ng pag-aalala. Nang suriin ang CCTV footage ng gasolinahan, walang kakaibang nakita, kaya inisip na hindi lang niya makontak ang mga kakilala niya. Walang telepono siya, kaya hindi natunto ng pulisya ang kilos niya. Kalaunan, nalaman na nakausap niya sa telepono ang isang fraternity brother nang wala nung minuto, pero itinanggi ito ng mga lalaking iyon. Doon matapos paulit-ulit tanungin at sa payo ng abogado, umamin ang lalaki na nag-usap sila ni Lester sa telepono noong gabing iyon. Hindi pa rin alam kung tungkol saan ang kanilang pag-uusap dahil hindi pa inilalabas sa publiko ang mga detalyeng ito. Matagal nang malamig ang kaso ni Lester at hindi pa rin siya natatagpuan hanggang ngayon. Iba ang naniniwala na sangkot ang fraternity ng mga kapatid niya sa pagkawala niya, habang ang iba naman ay iniisip na nasa Mexico siya sa di malinaw na dahilan. May kayumangging buhok, itim na mata, 6 na talampakan ang taas at 205 librang timbang siya. Sa security footage, suot niya ang asul na kamiseta at maong at makikilala siya sa tattoo ng mga inisyal. 3 tattoo ni LJ. Pangalan niya sa dibdib, Jesus sa likod at Pitbull sa kaliwang braso. Ang mabuhay ay magdusa, ang makaligtas ay makahanap ng kahulugan at may pagdurusa sa likod nito. Sino mang may karagdagang impormasyon tungkol sa kanyang kaso ay dapat makipag-ugnayan sa Starkville Police Department sa 600-623-4,134 numero 9. Noong 2024, pinaniniwalaan ng mga pulis sa Burlington, Ontario na magkakaugnay ang sunod-sunod na pagnanakaw sa mga tindahan ng alahas at posibleng gawa ng isang grupo ng magnanakaw. Naglabas sila ng CCTV footage ng mga insidente para may makakakilala at makapagbigay ng impormasyon laban sa mga suspect. Noong Disyembre, tinawag ang mga investigador sa Fairview Mall matapos pasukin ng grupong nakamaskara ang tindahan ng alahas. Pasagin ang display case gamit ang martilyo at kunin ang mga alahas.
ang footage. Matapos ang insidente, ang nagpakita ng mga magnanakaw na tumatakbo palabas ng tindahan habang hinahabol ng security staff. Pagkatapos, tumalon ang mga lalaki sa isang getaway vehicle, ngunit nasangkot sila sa isang aksidente habang sinusubukan nilang tumakas. Tumalon palabas ng sasakyan ang mga lalaki at tumakbo palayo ng naglalakad. At sa kabutihang palad, hindi nasaktan ang mga inosenteng tao sa kabilang sasakyan. Isa lang ito sa 43 smash and go na pagnanakaw noong 2024 na nagdulot ng matinding pag-aalala sa mga otoridad. Noong ika-5 ng Desyembre ng taong iyon, ginamit ang sasakyan para banggain ang harapan ng isang tindahan ng alahas. Pagkatapos ay pumasok ang mga suspect sa loob ng tindahan habang nagbabantang may dalang baril. Sinimulang basagin ang mga display case at pagkatapos ay tumakas. Sa pagkakataong iyon, 4 na tao ang nahuli, ngunit marami pang ibang pagnanakaw ang nananatiling hindi nare-resolved. Isang araw bago nito, 6 ang naaresto sa pagnanakaw sa Fairview Mall, habang 6 pa ang nakatakas at nananatiling pugante. Sa kuha ng tindahan, makikita ang mga lalaking may takip ang mukha na gumagamit ng martilyo sa pagbasag ng display case, habang ang mga empleyado ay nakahiga sa sahig sa takot. Karamihan sa lalaki ay nakaitim pero may isang nakamatingkad na hooded sweater. Nakakagulat, walang nasaktan sa mga empleyado ng tindahan kahit napaka-traumatiko ng kanilang naranasan. Noong Desyembre 2, muling ninakawan ang isang tindahan ng alahas sa Hillcrest Mall at gumamit ng mga martilyo ang mga magnanakaw para tangayin ang ilang mamahaling piraso ng alahas. 5 lalaki ang sangkot ayon sa pulisya, ngunit wala pa silang natutukoy na suspect. Sabi ng may-ari ng Buy and Sell Jewelers sa Mapleview Mall, pinaniniwalaan niyang kabataan ang nagnakaw sa tindahan habang abala siyang nakikipag-usap sa isang customer nang mapansin ang insidente. Dagdag pa niya, nakatakas ang mga salarin na may dalang $100,000 halaga ng mga alas, karamihan gawa sa ginto at pilag. Sa kabutihang palad, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na kung sakaling magkaroon ng pagnanakaw, huwag silang makikialam dahil maaari silang masaktan o mas malala pa. Nabiktima na ang tindahan dati pero ang unang pagnanakaw ay nangyari sa 10 oras ng gabi nang walang tao sa loob. Nakabahala sa mga pulis ang kapangahasa ng mga pagnanakaw na ito. Habang marami sa mga suspect ay malaya pa, umaasa silang mahuhuli at mapapanagutin ang mga ito sa batas. Kung nakikilala mo ang alinman sa kanila sa bidyong ito o may karagdagang impormasyon na maaaring ibahagi sa mga pulis, hinihiling na makipag-ugnayan ka sa Crime Stoppers sa 1-200-222-447. Pwedeng manatiling anonymous ang tumatawag kung gusto nila. Numero 8. Ang Ye Old Man at Scythe Pub na matatagpuan sa Bolton, England ay isa sa pinakamatandang inuman sa bansa at nagsimula pa noong 1251. Sa paglipas ng mga siglo, ilang beses na itong inayos, lalo na noong 1636 at mula noon ay halos hindi na ito nagbago. Nakakatuwang isipin na ang parehong pub na ito ay naging tagpuan ng mga tao noong panahon ng medieval, ng mga sundalo noong Civil War at gayon ay pinupuntahan ng mga negosyante, estudyante at mga lokal sa makabagong panahon. Hindi na nakapagtataka na maraming kwento ang konektado sa gusaling ito at sang-ayon ang mga nakakakilala na may kakaibang nangyayari rito. Karamihan ay naniniwala na ito ay pinagmumultuhan ng isang espiritu mula pa noong unang panahon. Ngunit may ilan na nagtangkang maghanap ng mas makatuwirang paliwanag, ngunit wala rin silang nahanap. Matagal lang umiiral ang pub mula nung maliit pa ang Bolton at lalo itong umunad habang lumalaki ang lungsod. May mahabang kasaysayan ang pub at dahil sa tagal nito, may mga kwento ng pagtataksil, away, bitay at pagpanaw na pinaniniwala ang nagpalala sa nakakatakot itong reputasyon na suportado umano ng ilang security footage. Si Earl James Stanley ay namatay sa pamamagitan ng pagbitay sa labas ng pub noong 1651. Maraming tao ang nag-ulat na nakita nila ang multo ni Earl James Stanley na paggala-gala sa labas ng pub mula noon. At paminsan-minsan ay nakakaramdam sila ng malamig na bahagi malapit sa lugar ng bar kung saan siya madalas umupo tuwing bumibisita siya sa establishmento. May ulat na ang dating barmaid ng pub ay madalas naririnig na umiiyak sa silong. May mga bisitang nakakita ng tankard sa likod ng bar na gumagalaw habang umiiyak pa rin si ate at nililinis niya ito. Minsan, kusang kumikislap ang ilaw sa pub, kaya marami ang naniniwalang pinagmumultuhan ito. Pero may nagsasabi ring dahil luma na ang gusali,
baka sira lang ang kable. Noong 2014, may security footage mula sa pub na in-upload sa internet at marami ang nakumbinsi na may kakaibang nangyayari talaga sa ye old man sa Saif. Nagsimula ang footage ng 6-17 ang walang tao sa pub at patay ang karamihan ng ilaw. Una, mabilis na nakikislapan ang mga ilaw at may anyo ng isang tao na tila lumitaw sa dulo ng bar pero agad itong nawala na parang hindi talaga ito naroon. Pagkatapos tumahimik ang lahat at si Richard Greenwood, may-ari ng bar, ay hindi sana nalaman ang nangyari kung hindi niya nakita ang security footage. Habang kinakausap ang media tungkol sa footage, sinabi ni Greenwood na 53 espiritu ang namamalagi sa pub. Minsan, nakipag-ugnayan siya sa paranormal investigators na nakarecord ng mga boses gamit ang espesyal na gamit na nagpatibay sa hinadanyang pinamumugaran ng multo ang pub. Isang artist na naganggalang Liu Ping Wang ang nagsabing nagawa niyang mahuli ang isa sa mga multo sa men's restroom at pagkatapos ay nahuli niya ito gamit ang isang espesyal na ginawang aparato at inilagay ito sa exhibit sa Center for Chinese Contemporary Art sa Manchester. Ang pahayag na ito, siyempre, ay hindi pinaniwalaan ng karamihan. Ngunit marami pa rin ang kumbinsido na ang pub ay punong-puno ng mga espiritu mula pa noong unang panahon at mananatili pa raw sila roon sa maraming taon pa. Numero 7. Nabubuhay tayo sa panahon kung saan ang teknolohiya ay naging normal at mahalagang bahagi ng ating araw-araw na buhay. Marami sa atin ang tingin dito ay kaginhawaan. Ngunit nagdulot din ito ng pagkabahala dahil nalaman nating minomonitor ang maraming tao gamit ang smart device nila. Nangyari ito matapos aminin ng National Security Agency na nangolekta sila ng metadata gamit ang Patriot Act. Kasama dito ang datos ng tawag ng mga ordinaryong mamamayan na walang ginawang masama at hindi dapat minomonitor. Nauunawaan na mas nagiging mapagduda ang mga tao sa mga gamit tulad ng cellphone, smart TV at tablet. Karamihan ay takot ma-hack, hindi ng gobyerno, kundi ng mga may masamang balak. Ang video na inilabas ng pamilyang Lamay sa Mississippi ay nagdulot ng malaking usapan online dahil ipinapakita nito ang isang lalaking matagumpay na nag-hack sa isa sa kanilang ring camera. Kinuha ang kontrol sa camera ng kanilang device at kinausap ang kanilang batang anak na babae. Sinabi ni Ashley Lamay na naglagay siya ng camera sa kwarto ng anak para mabantayan ito habang siya nagtatrabaho ng gabi bilang nurse. Dagdag pa niya, marami siyang pinagpilian na iba't ibang camera at matapos ang matinding pagsasaliksik ay napili niya ang particular na modelong ito. Isang gabi, based sa footage, pumasok ang anak niyang babae sa kwarto matapos makarinig ng kakaibang ingay. Narinig din niya ang boses ng malaking galing sa camera at tinanong sino yon. Nakakakilabot na sagot ng lalaki, "Ako ang iyong pinakamatalik na kaibigan, si Santa Claus." Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na malaya siyang gawin ang anumang gusto niya tulad ng basagin ang kanyang TV, guluhin ang kanyang kwarto o ulitin ang isang murang maririnig na itinatawag niya sa kanya. Umalis siya sa kwarto, takot at hindi komportable, habang tinatawag si Ashley. Ako ang iyong pinakamatalik na kaibigan. Pwede mong gawin ang kahit anong gusto mo ngayon. Pwede mong guluhin ang kwarto mo, pwede mong basagin ang TV mo, pwede mong gawin ang kahit anong gusto mo. Sige na, kaya mo bang sabihin ng mahiwagang salita? Pasko na, ako ang iyong matalik na kaibigan, si Santa Claus. Isa lang ito sa ilang mga insidente na nangyari sa paglipas ng mga taon. Isang ama ang nakarinig ng lalaking nagsasalita sa pamamagitan ng camera sa kanilang kitchen counter. Nang kontakin niya ang gumawa ng device, kinupirma na na-hack ito. Sabi ng kumpanya, nangyayari ang hack dahil sa mahihinang password, pero hindi nila ipinaliwanag kung bakit hindi required ang two-factor authentication sa pag-install ng camera. Hinimok nila ang mga customer na gamitin ito, pero marami ang gusto na gawing mandatory, hindi lang option. Naipalam na sa pulisya ang insidente sa bahay ng Lamay at sinikap nilang hanapin ang salarin, ngunit hindi pa rin siya natutukoy. Dahil halos imposibleng matunton ang mga hacker, hinihikayat ng autoridad ang mga gumagamit na tiyaking ligtas ang kanilang mga device para maiwasan ang panghihimasok ng mga hacker sa araw-araw na buhay nila. Pang-anim. Karaniwan, kapag nababalita ang milyong-milyong dolyar na pagnanakaw, kadalasan ito ay dahil sa sopistikado at planadong pagnanakaw sa museo o bangko. Ngunit may isang insidente sa London, England noong 2024 na kabaliktaran nito.
Ang CCTV footage na inilabas ng pulisya ng London ay nagpapakita ng isang pagnanakaw na naganap sa isang mansyon sa lungsod na iyon. Hindi ng isang grupo ng mga batikang kriminal na may mabibigat na armas, kundi ng isang lalaking hindi pa nakikilala hanggang ngayon. Ang bahay ay pag-aari ni Shafira Huang, isang kilalang socialite sa kanyang sariling lungsod na Hong Kong, China. Wala siya sa bahay nung magnakaw at nalaman na lang niya kalaunan na milyong-milyong dolyar ang halaga ng mga ninakaw noong Desyembre 7 ng taong iyon. Isang tagapagsalita na kumakatawan sa pamilya ang nagsabi na unang sinubukan ng magnanakaw na makapasok sa mansyon bandang alas 5 ng hapon noong araw na iyon. Sa pagkakataong yan, sinubukan niyang umakyat sa bintana sa ikalawang palapag gamit ang destornilyador para pilitin itong buksan. Ngunit hindi siya nagtagumpay at kinailangan niyang mag-isip ng ibang paraan. Pagkatapos, umakyat siya sa bubong ng bahay at napansin niyang may 2 kasambahay na nagtatrabaho sa mansyon ang paalis na matapos ang kanilang shift. Nang wala na sila sa paningin, umakyat siya sa konkretong alulod at nagawang makapasok sa gusali sa pamamagitan ng bintana ng banyo sa ikalawang palapag na naiwan na bukas. Ang gobernesa na nakatira sa kwartong iyon ay nasa kalagitnaan ng isang pagpupulong sa basement ng bahay, kaya wala siyang kaalam-alam na may pumasok na tao. Sabi ng tagapansalita, dapat talagang kumilos ng tahimik ang magnanakaw na parang pusa dahil wala siyang natumbang gamit, iniwang bakas o ingay habang nasa loob ng ari-arian. Hindi niya pinansin ang $300 na nakalagay sa kalapit na mesa at nagsimulang maghanap ng mas mahalagang mga bagay. Sa isang pagpupulong, may narinig silang malakas na kalabog sa itaas. Ngunit inisip nilang galing ito sa malakas na hangin sa labas. Nahuli ng CCTV ang magnanakaw na tahimik na kumikilos sa loob ng bahay at nagnanakaw ng mga mamahaling gamit gaya ng alahas at designer bag. Sa isang pagkakataon, muntik na siyang mabuking ng kasambahay pero nagawa niyang makaewas na magkasalubong sila sa loob lamang ng ilang segundo. Nang mapansin niyang matao ang bahaging iyon ng bahay, naghanap siya ng tahimik na labasan at natagpuan ito sa isang guest room. Ginawa niya ang lahat ng makakaya para buksan ang bintana sa kwartong iyon, pero napigilan siya ng mga safety latch na nakakabit at kailangan pang kalasin ang mga tornilyo bago tuluyang mabuksan ang bintana. Dahil sa mga kuha ng CCTV na ibinigay sa pulisya, tinatayang ang salarin ay nasa huling bahagi ng 20-30 ang edad at may taas na mga 5 talampakan at 8 pulgada. Naka-baseball cap siya, maol, puting kamiseta at madilim na jacket. Tumakas siya sa parehong bintana na inayad niya at matagumpay na nakalabas bit-bit ang mga ninakaw at halos $20,000 na cash. Maraming pera ang nanakaw ng lalaking ito, batay sa halaga ng mga gamit sa bahay na ito, at may $670,000 na gantimpala para sa sinumang makakakilala at makakahuli sa magnanakaw. Makakakuha ng 10% gantimpala ang sinumang makabawi ng mga ninakaw na gamit. Ang sinumang may ganitong impormasyon ay himihiling na makipag-ugnayan sa pulisya sa pamamagitan ng pagtawag sa 101. Numero 5. Noong Marso, 2018 si Sergei Skripal, dating espiya ng Russia, ay nakatira sa Salisbury, England at pumili ng semi-detached na bahay doon noong 2011 matapos ang spy swap ng Russia at US. Mas gusto niya ang mapag-isa at tahimik na pamumuhay. Nanatili siya sa Salisbury kasama ang asawang si Ludmila na na-diagnose ng cancer at namatay noong 2012. Noong Marso ng 2018 ang kanyang anak na babae na si Yulia, 33 taong gulang, ay naninirahan sa Moscow at nagpasya siyang pumunta sa England upang bisitahin ang kanyang ama. Ngunit pagsisisihan niya ang desisyong ito. Noong ika-4 ng Marso, nagpasya silang lumabas para uminom sa isang pub. Pagkatapos ay kumain sila sa isang Italian na restaurant. Walang napansin na kakaiba ang staff sa restaurant, ngunit makalipas ang wala pang 1 oras, lumala ang sitwasyon. Ipinapalagay na nagpasya silang maglakad-lakad sa isang kalapit na parke. Ngunit makalipas lamang ang 40 minuto, may isang tao mula sa publiko na tumawag sa pulis upang iulat na may nakita silang 2 tao na nakahiga sa isa sa mga upuan sa parke at walang malay. Sinabi nila na bukas ang mata ni Yulia pero hindi siya tumutugon at napakaputla. Sinubukan silang gamutin sa lugar ng insidente, ngunit kinailangan silang dalhin agad sa kalapit na ospital dahil lalo pang lumala ang kanilang kalagayan.
Mabilis gumaling si Yulia at pinalabas noong Abril, pero nahirapan si Sergey makarikover at pinalabas lang noong huling Mayo. Na-hospital din ang isang investigador sa lugar ng insidente, ngunit gumaling. Sa isinagawang investigasyon, natuklasan na ang mag-ama ay nalason gamit ang Novichok, isang nerve agent na binuo ng Soviet Union noong dekada 70. Ipinahid ito sa hawakan ng pinto sa bahay ni Sergey at pareho silang nakahawak dito ni Yulia. Ganun din ang nangyari sa detective na tumulong sa kanila sa park. May natagpo ang bakas ng lason sa pub at restaurant at mahigit 500 katao ang pinagsabihang maglaban ng maayos ng damit dahil baka nahawakan nila ang nakamamatay na chemical. Kinailangang lubusang linisin at idekontamina ang bahay ni Sergey, pub, restaurant, bahay ng detective, 2 ambulansa, parke at paligid bago ideklarang ligtas gamitin muli. Sa kasamaang palad, napulot ng kasintahan ng 44 na taong gulang na si Don Sturgis ang bote ng pabango na pinaglagyan ng lason at ibinigay yun sa kanya bilang regalo. Inispray niya ang lason sa kanyang pulsuan at nagkasakit ng maluba. Pareho silang na-ospital ng kanyang kasintahan at habang nakaligtas ang kanyang kasintahan, si Don ay hindi. Sa pagsulong ng investigasyon, natuklasang 2 lalaking gumamit ng peking pangalan, Alexander Petrov at Ruslan Boshurov, ang naglagay ng lason sa pintuan ni Sergey. Agad nilang sinimulan ang paghahanap matapos makita sa CCTV sa paligid ng Salisbury. Natukoy na nagtatrabaho sila para sa Russian Military Intelligence Service at malamang ay ipinadala sa isang misyon na matagal na pinagplanuhan bago ang pag-atake. Nalaman ng mga investigador na nakabalik na sa Russia ang 2 lalaki at walang planong ipa-extradite sila pabalik sa England. Itinanggi ng pamahalaang Ruso ang kaalaman sa operasyon, kaya nagpatupad ng parusa ang UK at US laban sa Russia. Malamang na hindi na mapanagot sa batas ang mga salarin sa kasong ito para sa kanilang mga ginawa, kahit pa nakilala at alam na sila ng mga kinauukulang autoridad. Pang Apat. Laging nananawagan ang pulis sa Chester, England sa publiko na magbigay ng impormasyon tungkol sa pagkawala ni Martin Conway, 39 na taong gulang. Ilang buwan na siyang walang balita sa mga kaibigan o pamilya. Si Martin, kilala rin bilang Kimberly, ay hinahanap ng pamilya at pulisya hindi lang dahil sa pagkawala niya, kundi dahil din siya ay wanted at dapat mag-report sa lokal na istasyon kaugnay ng pagbabalik sa kulungan. Kaunti lang ang inilabas na detalye sa kaso ni Martin at tumanggi ang mga investigador na magbigay ng impormasyon tungkol sa krimen na naging dahilan ng kanyang pagkakakulong. Ganito ang sistema ng prison recall. Minsan pinalalabas ng mas maaga ang isang nahatulang makulong depende sa bigat ng kasalanan. Pero hindi talaga sila ganap na pinalalaya para ipagpatuloy ang kanilang dating buhay dahil kailangan nilang umiwas na gumawa ng panibagong krimen. Kapag nilabag nila ang kondisyon ng paglaya tulad ni Martin, muli silang aarestuhin at papatapusin ang natitira nilang sentensya. Ang sistema ay parang bilanggo na pinalaya sa parole, pero sa UK, tinatawag itong nasa lisensya. Bukod pa rito, hindi kinakailangang gumawa ng krimen ang isang tao para siya ay ibalik sa kulungan dahil anumang masama o mapanganib na pag-uugali ay maaaring magdulot ng pagtingin sa kanya bilang banta sa lipunan at pagkatapos ay ibabalik siya sa likod ng rehas. Ipinapahiwatig na hindi mabigat ang krimen ni Martin dahil karaniwang hindi nalilisensyahan ang mga bilanggo sa mga laking kaso. Ngunit haka-haka lang ito. Hindi pa matukoy kung ang pagkawala niya ay dahil sa pagbabalik niya sa kulungan, pero marami ang nag-isip na baka nagtago siya para makaiwas sa batas. Huling nakita si Martin sa lungsod ng Cheshire na capture sa CCTV na naglalakad at nailabas na sa publiko ang mga larawan. Ang mga kuha ay nakuha noong ika-1 at ika-2 ng Pebrero, 2026 at wala namang makikitang palatandaan sa mga larawan na siya ay nasa anumang uri ng pangganib o kagipitan. Ayon sa tagapagsalita ng pulisya, may connection si Martin sa Ellesmere Port, Chester at Wirral. Hiniling sa mga tao sa lugar na ito na agad makipag-ugnayan sa pulisya kung makita siya, para siya ay mahanap at maaresto uli. Matapos i-anunsyo ang pagkawala ni Martin, nakatanggap ang mga investigador ng ilang lead mula sa publiko at sinundan ang mga ito, ngunit hindi pa rin siya natagpuan.
Ang mga residente ng Cheshire City Center ay hinilingang suriin ang kanilang mga shed at iba pang hiwalay na estruktura nasa bakuran. Sakaling nagpasya si Martin na maghanap ng masisilungan o magtago mula sa mga otoridad sa isa sa mga estruktura nito. Dahil walang bagong lead, inilabas na nila sa publiko ang kanyang deskripsyon. Mapusyaw ang kayumangging buhok niya, asul ang mata, bayat, 5'7" ang taas, at huling nakita na suot ay itim na coat na may balahibo sa hood, abong tracksuit na pantalon, at puting rubber shoes. Kung nakita ninyo si Martin o alam niyo kung saan siya maaaring naroroon, hinihikayat kayong makipag-ugnayan sa Cheshire Police sa pamamagitan ng pagtawag sa 101. Numero 3. Kahanga-hanga kung gaano kadalas nagsisimula ang mga kaso ng nawawalang tao kapag ang isang tao ay palihim na dumalabas ng ospital at hindi na muling natatagpuan ng pamilya at kaibigan. Ito mismo ang nangyari sa kaso ng 29 anyos na si Holly Collinson na hindi na nakauwi simula pa noong Marso ng 2026. Ipinamahagi na sa publiko ang CCTV images ng huling galaw niya, umaasang may makakakilala para maibalik siya sa kanyang mga mahal sa buhay. Hindi ibinunyag ang dahilan ng pananatili ni Holly sa ospital, pero pinaniniwala ang nasugatan siya sa binti dahil umalis siyang may saklay. Makikita sa CCTV si Holly matapos lumabas ng Royal Cornwall Hospital sa Truro bandang 10:10 AM. Noong oras na iyon, suot niya ang puting hospital gown, berdeng jumper at sapatos. Gumamit siya ng puti at dilaw na plastic na bag bilang medyas at may dala ring gamit. Nilagay niya ang mga ito sa malinaw na plastic na bag mula sa ospital at bit-bit ang itim na Takamine electric acoustic guitar dahil wala siyang case noon. Malamang nagpalit siya ng damit pag alis sa ospital kaya hindi na tama ang mga larawang ito. Ayon sa pulisya, naniniwala silang sumakay ng bus si Holly matapos makuhanan ng CCTV. Mapapansin siya dahil sa kanyang suot at paglalakad gamit ang saklay habang may gitara na mahirap dawin. Madalas siyang sumasakay ng bus sa Cornwall, kaya posibleng kilala siya ng ibang pasahero na hinihikayat magsabi kung nakita siya na. Sa bagong CCTV footage, nakita si Holly sa Treggles Road, Truro, isang araw bago siya nadala sa ospital. Sa footage, suot niya ang asul na maong, itim na sombrero, malalaking salamin, at dala ang parehong gitara at handbag na mapusyaw ang kulay. Tandaan na nawawala ang battery pack ng gitara, kaya may 4 na pulgadang butas ito kung saan dapat nakalagay ang pack. Ayon sa pamilya, may Samsung at iPhone siya, ngunit di nila alam ang kulay ng mga ito. Pagkaalis niya sa ospital, iniwan niya ang ilang gamit sa caravan site sa Newquay at nawala na ang mga ito. Lubhang interesado ang pulisya na malaman kung ano nang nangyari sa mga gamit na ito dahil maaring magdulot ng lead ang pagkakatuklas sa mga ito para mahanap si Holly. Dahil bigong matagpuan siya sa huling pinangyarihan, humingi ng tulong ang investigador sa publiko para iulat kung may makakita sa kanya. May ilang nagbigay ng impormasyon sa kanila pero nauwi rin sa wala ang mga lead na iyon. Inilarawan siya na may mahabang itim na buhok na may kulay pula at plum sa itaas. Dati rin niyang isinusuot ang kanyang buhok sa dreadlock na estilo na may iba't ibang kulay. Payat siya, 5 talampakan at 7 pulgada ang taas at may asul na mata. Naiulat na suot niya ang itim na coat, pantalon at maikling manggas na itim na Adidas t-shirt. Kung meron kang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Holly, hinihiling na makipag-ugnayan ka sa pulisya sa pamamagitan ng pagtawag sa Siam na 199 at banggitin ang log 733 ng Biyernes, 1 ng Mayo. Pangalawa si Clinton Lockyer. 31 anyos ay nawala matapos umalis sa isang pasilidad medikal sa Australia. Desperado ang kanyang pamilya at humihiling ng impormasyon mula sa publiko upang malaman ang nangyari sa kanya. Huling nakita siya noong Oktubre 31, 2022 sa isang napakainit na hapon noong weekend ayon sa kanyang inang si Michelle. Ikinuwento niya na noong araw na iyon, nagpalipas ng oras si Clinton kasama ang mga kaibigan sa bayan bago bumalik sa Robe kung saan siya mataganan nakatira. Nang mawala siya, magkatabi ang bahay nila ng ina niya at ayon sa mga nakakakilala, sobrang lapit nila sa isa't isa. Nagulat sila na iniwan niya ang cellphone sa bahay dahil lagi siyang nakikipag-ugnayan sa kanila. Dahil dito, sinabi ng mga investigador na labis silang nag-aalala para sa kaligtasan at kalagayan ni Clinton at sinundan nila ang bawat lead na natanggap nila sa pagsisikap na mahanap siya.
ngunit nabigo ang kanilang mga pagsisikap. Isa sa mga huling pagkakataon na nakita siya ay noong ika-31 ng Oktubre 2022 base sa CCTV footage na inilabas sa publiko. Nakunan siya ng video sa labas ng gusali ng serbisyong medical para sa mga Aboriginal at mukhang normal ang kanyang kilos. Madalas bumisita si Clinton sa pasilidad na ito dahil kumukuha siya ng gamot na iniinom niya para sa isang kondisyon sa kalusugan ng pag-iisip na na-diagnose sa kanya. Dahil araw-araw dapat inumin ang gamot, nag-aalala ang lahat na baka hindi niya ito nainom mula nang mawala siya. Nakuha niya ang kanyang gamot pagkatapos ay bumisita siya sa isang kaibigan na nakatira sa Shoal Street. Hating gabi, nakausap niya si Michelle sa telepon at sabi nito normal lang siya. Pagkatapos noon, may nangyaring kakaiba. Makalipas ang ilang oras matapos ang tawag, dumating si Clinton sa bahay ni Michelle at kumatok. Pagdating niya sa pinto, wala na si Clinton at hindi na muling nakita. Sa sumunod na taon, sinubukan ng mga investigador alamin ang nangyari sa kanya. Ngunit kinailangan nilang humingi ng bagong impormasyon sa publiko dahil nasundan na nila ang lahat ng lead, ngunit wala pa ring resulta. Si Clinton ay may itim na buhok, kayumanging mata, 5-6 na pulgada ang taas at malaking pangangatawan. Sa footage, suot niya ang asul, puti at pulang damit, mapusyaw na shorts at tsinelas. Hindi dapat ipagkamali ang kaso niya sa kaso ni Wesley Lockyer na nawawala at hindi pa natatagpuan. Iminumungkahi na maaring parehong napahamak o nadigaw sa gubat ang dalawang lalaki, ngunit hindi pa ito napapatunayan. Kung may alam sa kaso ni Clinton, makipag-ugnayan sa Crime Stoppers sa 1-800-330-0000. Numero 1. Noong 2024, inilabas ng pulisya sa Cambridgeshire, England ang CCTV security footage ng dalawang magnanakaw na tumangay ng mahahalagang artipakto mula sa Ely Museum dahil hindi pa nila natutukoy ang mga salarin. Nangyari ang insidente nung madaling araw ng ika-7 ng Mayo ng taong iyon nang dumating ang dalawang magnanakaw sa museo gamit ang e-scooters. Ipinapakita ng CCTV footage mula 1:23 ng umagang iyon ang loob ng museo at sa una tila normal at tahimik ang lahat. Pagkatapos, binuksan mula sa labas ang isang bintana na kita sa kamera at may lalaking natatakpan ang mukha na umaakyat papasok. Mabilis siyang pumasok sa museo kasama ang kasabwat niya. Sa ibang anggulo, nakunan ang dalawang magnanakaw na mabilis na pumunta sa likod ng gusali at halatang kinakabahan sa gagawin nilang krimen. Nakita silang bumalik sa harap ng gusali, may dalawang bagay sa kamay, bago lumabas sa parehong bintana at makatakas. Kasama sa mga ninakaw ang East Cambridgeshire Gold Torque, isang 3,000 taong gula na solidong gintong kwintas na natuklasan sa bukid noong Setyembre 2015. Ibinenta ito sa museo sa halagang 220,000 libra, na katubas ng humigit kumulang 200 at $75,000. Nabili ang Torque dahil $10,000 na grant mula sa asosasyon ng museo. B. Croft na pamana at karagdagang pondo mula sa National Heritage Memorial Fund, Arts Council England, Victoria at Albert Museum Art Fund, Headley Trust, at mga donasyon mula sa mga lokal na residente. Ang ikalawang artipakto ay gintong pulseras mula panahon ng bronze na halos 3,000 taon na. Natuklasan ito nang gumagamit ng metal detector sa Silanggang, Cambridgeshire noong 2011 at ang pagkawala ng dalawang bagay ay ikinabigla ng komunidad. Matapos iulat sa pulisya ang pagnanakaw, nagsagawa ng fingerprinting ang museo, ngunit wala silang nahanap at wala ring anumang palatandaan na makakatukoy sa pagkakakilanlan ng mga salarin o makakatulong sa mga investigador na matunton ang kanilang kinaroroonan. Ginamit umano ang mga scooter sa parking at daanan sa likod ng museo bago at matapos ang pagnanakaw. Maaring pumunta rin sila sa kalapit na opisina ng konseho at Grange Car Park. Noong una, may pag-asang mababawi at maibabalik sa museo ang dalawang artifact. Pero ngayon, malabo na ito dahil baka naibenta na sa pribadong kolektor o tinunaw na para ibenta mula. Patuloy ang investigasyon. Hiniling ng pulisya na magbigay ng impormasyon sa emergency number 101 at panggitin ang Operation Lacunar. Pwede ka ring magbigay ng tips sa pamamagitan ng pagtawag sa Crime Stoppers sa 0800-555-111.
Salamat sa panonood mga kaibigan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, siguraduhin pindutin ang like button. Huwag mo rin kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng aming mga susunod na uploads. Ako nga pala si Top 5 Unknowns at makikita tayo muli sa susunod.